Rendell Tagalog Love Stories presents. Ito po ba ang bahay ni Mr. Montalban? Tanong ng dalagang si Rhea sa ginang na nagbukas ng gate na kanyang kinatok. Sino po sila? Tanong nito sa kanya. Rhea Ramirez po. Ako po yung bagong teacher ng dalawang bata. Sagot ni Rhea. Nandito po ako kasi may schedule sila sa akin ngayong araw. Ikaw na pala yung hinihintay ni Sir Acer. Nakangiting sabi ng ginang. Pasok ka po, nasa loob po sila. Hindi maiwasang mamangha ni Rhea nang tumambad sa kanyang malaking garden at malaking bahay. Mas lalo pa siyang namangha nang makapasok siya sa loob. Naisip niya tuloy kung anong trabaho ng amo niya. Drug lord ba ito para ma-achieve ang ganitong buhay? Anak ng tokwa. Wala sa sariling bulalas ni Rhea nang may naghagis sa kanya ng peking ahas. Napatalon-talon siya at napayakap sa ginang na sumalubong sa kanya. Sobrang takot ang dalaga sa ahas. Ate, may ahas po. Takot na sabi ni Rhea. Napatigil siya nang may marinig siyang humagikgik na bata. Nang lingunin niya ang kanyang likuran, nakita niya ang isang batang lalaki at babae. Nabitbit yung peking ahas. Peke lang po ito, sabi ng batang lalaki. Sino po ikaw? Magnanakaw ka po? Tanong naman ng batang babae. Pero imposible. Maganda ka po tapos formal eh. Siguro, babae ka ni Daddy. Naningkit ang mga mata ng batang lalaki. Bawal ka kay Daddy po. Napangiwi si Rhea bago ayusin ang kanyang sarili. Hello, ako si Teacher Rhea nyo. Ako ang magiging teacher nyo ngayong taon. Nagkatinginan ng dalawang bata. Hala, teacher pala. Teacher, wag mo kami isumbong kay Daddy ah. Kapag nalaman niyang nagprank ulit kami sa bisita, hindi niya po kami bibigyan ng Chucky. Napanguso ang batang babae. Gagawin po namin lahat para hindi po kami isumbong, kahit po ibigay namin sa iyo si Daddy at maging husband mo. Sabi naman ng batang lalaki kay Rhea. Muling napangiwi si Rhea. Makinig lang kayo mabuti sa akin at mag-behave, ayos na sa akin yun. Ate Angie? Napalingon sila sa nagsalita. Napaawang na lamang ang bibig ni Rhea at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Natigilan din ang lalaki na mapatingin ito sa kanya. Ang lalaking nasa harapan lang naman ng dalaga ay ang dakilang bully noong high school siya. Hindi niya akalaing magiging matikas ito at mas lalong gugwapo. Sir, kaswal na ngumiti si Rhea. I'm the homeschool teacher of your children for this year. Daddy, ba't natulala ka po? Ano po, love at first sight? Sabad ng batang babae. Napatikim naman ang binatang si Acer. Nice to meet you, Ma'am Rhea. Nice to meet you too. Sagot ni Rhea. Nagkamaya ng dalawa. Hindi napigilan ni Rhea na diinan ng pisil sa kamay ng binata nang manumbalik sa kanya kung paano siya nito ibuli dati. That hurts, sabi ni Acer at nagsalubong ang kilay. May galit ka ba sa akin? Wala naman po, sir. Sagot ng dalaga at binitawan ang kamay nito. Uumpisahan ko na po ang pagtuturo sa mga bata. Saan po ang study room nila? Sundan mo na lang sila. I have an important meeting. Wala na akong oras para ihatid ko pa kayo sa study room. Ingat po sa work, Daddy. Sabay na sabi ng kambal at hinalikan ng daddy nila. Behave, okay? Bili ni Acer sa mga anak. I have to go now. Love you both. Tumango muna si Acer sa dalagang si Rhea bago siya tuluyang umalis. Yung kambal naman ay dinala na siya sa study room. Pwede pong malaman, teacher, ko ano ulit ang name niyo? Malambing na tanong ng mga bata. Rhea. Rhea ang pangalan ko. Kayo? Ako po si Chaos.
Sagot ng batang lalaki. Ako naman po si Avi. Sagot naman ng batang babae. Nagsimula na ang klase nila at masaya si Ria dahil nakikinig at nakikipag-concentrate ang kambal. Nakikipag-cooperate din ito sa mga gawain. Teacher, recess na po. Sabi ni Avi at ngumuso. Tapos na po kami kaya dapat recess na. Natawa si Ria. Sige, magbe-break tayo ng 30 minutes dahil mabait kayo. Nag-appear ang kambal bago tumakbo palabas ng study room. Inayos naman ni Ria ang mga gamit niya bago sundan ng dalawang bata. Natagpuan niya ito sa kusina na kumakain ng cheesecake at umiinom ng Zesto. Ma'am, kain ka na rin po. Sabi ng isa pang maid na si Yaya Lily. Upo ka na po. Naupo si Ria. Thank you. Nagsimula na rin siyang kumain. Sinabayan niya ang kambal na focus sa kanilang pagkain. Teacher, ano pong sunod na subject natin? Tanong ni Keo sa dalaga. Ilan pa pong oras tayo mag-aaral? 2 hours pa. May math at English pa tayo. Pagkatapos nun pwede na kayo mag-play. Tumango ang kambal. Nang matapos silang kumain, ay bumalik na sila sa study room at sinimulan ng math subject. Kapag binigyan kita ng 3 apple at 2 orange, anong sagot? Tanong ni Ria sa 2 kambal. Nagkatinginan ng mga ito. Thank you po. Napakurap-kurap naman si Ria at maya-maya ay malakas na napatawa. Mukhang mali ang pagkakaintindi sa kanya ng 2. Ang ibig kong sabihin kapag binigyan kita ng 3 apple at 2 orange, ilan yun? Sabi ni Ria sa mga ito. Nagbilang naman ng 2 at ilang saglit lang ay ipinakita ng mga ito ang 5 daliri sa dalaga. 5 po. Very good. Nakangiting sabi ni Ria. Nagpatuloy ang kanilang klase hanggang sa matapos ito. Sa klase nila ay hindi nawala ang tawanan dahil sa pagiging pilyo at pagiging inosente ng kambal. Kailangan bukas gawa na ang assignment niyo sa math at English ha? Sabi ni Ria sa kambal. Kapag nagawa niyo yon, tatatakan ko yun ng star sa kamay at bibigyan ko rin kayong donut na prize. Wow! Gagawin ko po ang assignments ko, teacher. Hindi ko po pakokopyahin si Chaos. Hindi naman ako kokopya sa'yo kasi baka mali ang sagot mo. Sagot naman ni Chaos sa kakambal. Teacher, kailangan ko makakuha ng maraming stars para maipakita ko po kay Daddy. 1 star po kasi is equal to 1,000 pesos. Kaya galingan niyo bukas. Sabi ni Ria sa 2 bata. Malay nyo, maka 10,000 kayo sa daddy nyo. Opo. Nag-appear ang kambal bago lumabas ng study room. Inumpisahan ng mga ligpitin ni Ria ang mga gamit niya. Inayos na rin niya ang gamit ng mga bata para hindi ito nakakalat. Idinikit ni Ria ang mga test na perfect ng 2 bata sa board na ginagamit nila. Gusto niyang makita ito ng ama ng 2 bata. I didn't know that we will meet again. Napalingon si Ria sa nagsalita. Nasa likuran niya si Acer at prenting nakasandal sa hamba ng pintuan. Meant to be yata tayo? Meant to be mo mukha mo. Inirapan ni Ria ang binata bago kunin ang gamit niya. Buti naman at hindi nagmana sa iyong kambal. Hindi sila bully katulad mo. Past is past. Kalimutan mo na nangyari sa atin noon. Natatawang sabi ni Acer sa dalaga. How's your life? May boyfriend? Bakit mo tinatanong? Mataray na sambit ni Ria sa binata. Baka lang may pag-asa na. Tantanan mo ako, Acer. Bago kasi tuluyang maghiwalay ang landas ng 2, ay umamin si Acer sa dalaga. Pero hindi na pwede dahil may nobyo na siya noon. Aalis na ako. Paalam ni Ria sa binata. Ipaalala mo sa mga bata ang assignments nila. Very good sila ngayon, kaya deserve nila ng rewards. Noted, ma'am. Nakangiting sabi ni Acer. Umiling na lang si Ria bago ito lampasan. Nakita niya ang 2 bata sa sala na naglalaro. See you tomorrow, kids.
Sabi ni Ria sa mga ito. See you tomorrow po. Sabi naman ng kambal at kumaway sa kanya. Ngumiti si Ria bago tuluyang lumabas ng bahay. Naglakad pa siya palabas ng village bago siya makasakay ng tricycle. Masyado kasing pribado ang village nila Acer, kaya hindi basta-basta nakakapasok ang ibang sasakyan. Thank you po, sabi ni Ria nang makababa siya. Nagbayad muna ang dalaga bago pumasok sa apartment na tinutuluyan. Mag-isa na lang siya sa buhay. Dahil sa kasamaang palad, ay namatay ang kanyang mga magulang noong 10 taong gulang pa lamang siya. Wala siyang kapatid at malayo ang kanyang mga kamag-anak, kaya naman nagsumikap talaga siya para makapagtapos. I'm here! Sinalubong ni Ria ang aso niya. Hello, my baby Chichi! Tumahol naman ang aso at sinampahan siya. Natawa si Ria bago buhatin ito. Always kang magpapakabait kapag wala si mami mo, ha? Kausap ni Ria sa aso. Sit ka na dun. Maghahanda na ako ng pagkain natin. Tumahol ang aso bago bumaba sa pagkakakarga niya. Naupo ito sa sofa. Samantalang si Ria ay nagsimula ng maghanda ng pagkain niya at pagkain ng kanyang alaga. Naupo si Ria sa tabi ng aso nang matapos niya ihanda ang pagkain nila. Sabay silang kumain. Nasa gitna ng pagkain si Ria nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya ito agad at sinagot ang tawag. Who's this? Tanong niya agad mula sa kabilang linya. It's me. Napairap ang dalaga nang marinig ang boses ni Acer. I just want to update you. Gumagawa ng assignments ang kambal. Anong gayumang ginawa mo sa kanila? Gusto nilang ma-impress ka sa kanila at saka nangako ka raw na kada 1 star is equivalent to 1,000 pesos. Mukhang nahahawa na rin sila sa pagiging mukhang pera ko Bulong ni Acer na narinig ni Ria. Anyway, anong ginagawa mo? Mr. Montalban, that's too personal. Wala ka nang pakialam kung ano man ang ginagawa ko. Masungit na saad ni Ria sa binata. Kasama mo ba ang boyfriend mo? Yung payatot na mukhang unggoy? Single ako at hindi ko na boyfriend ang cheater na mukhang unggoy na yun. Ibababa ko na yung tawag. Niloko ka? Sabi kasi sa'yo ako na lang Sayang. Aalagaan pa naman kita sana ng mabuti. Daddy, nakikipag-usap ka na naman sa mga chicks mo? Narinig ni Ria ang boses ni Chaos. Sa kausap ni Daddy, huwag ka pumaniwala sa kanya. Marami na siyang sinabihan ng ganyan. Anong marami? Anak ng tokwa? Ngayon na nga lang lalandi ang daddy niyo, pinipigilan niyo pa? Sagot ni Acer sa anak. Ayaw namin po. Paano ko yung bago mo maging asawa ay evil? Paano ko sinasaktan niya kami, tapos siya yung kakampihan mo? Natawa si Ria dahil sa sinabi ni Avi. Daddy, nasaktan na kami ni Mami noon. Ayaw namin maulit po. Masakit kaya mapalo ng sinturon at masuntok. Sa tingin niyo ba, hahayaan ko ulit na masaktan kayo ng ganon? Mga anak, itong nilalandi ni Daddy ay mabait, maganda, sexy, at siguradong makakasundo nyo. Hindi na pinakinggan pa ni Ria ang mga pambobola ng binata at pinatay na agad ang tawag. Ngayon tatawagin ako maganda. Samantalang dati, lahat yata ng pwedeng panlait ay sinabi na sa akin. Napasimangot si Ria. Mga lalaki nga naman. Good morning! Nakangiting bati ni Ria sa kambal na mukhang kagigising lang. Mukhang antok pa kayo Teacher, tapos na po yung assignments namin. Tula lang sabi ni Avi. Teacher, mag-breakfast muna kami po para may energy kami mamaya. Pagkain po kasi ang battery namin. Natawa si Ria. Sige, kumain muna kayo para may energy kayo. May dagdag prize si teacher sa inyo kapag nakasagot kayo. Napapalakpak naman ang kambal bago tumayo at nagtungo sa kusina. Naupo naman si Ria sa sofa at nag-cellphone muna. Ilang sandali lang ay natapos na ang mga bata. Dumiretso muna ang mga ito sa kwarto para magpalit ng damit. Ang aga mo.
Hindi binalingan ng tingin ni Ria ang binata. Aga-aga ang sungit mo. Tantanan mo ako sa mga kalokohan mo, Acer. Masungit na sabi ni Ria dito. Mukhang may pasok ka. Umalis ka na at para gumaan ang mood ko. Delikado ang trabaho ko. Wala bang goodbye kiss dyan para mag-ingat ako? Nakangusong sabi nito sa kanya. Mukhang itinuloy mo ang pangarap mo maging mafia. Sumandal sa sofa si Ria at tiningnan ng lalaki. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan ko na mapahamak ang mga anak ko o ang mga taong mahalaga sa akin. No one can beat me, Ria. Ikaw lang yata ang makakapagpabagsak sa akin. Napangiwi si Ria sa sinabi nito. Yang banat mo, bulok na. Pero yung pagmamahal ko sa'yo never na bulok. Bahala ka. Babakuran kita kahit pa ayaw mo. Hindi na nakasagot si Ria sa sinabi ng binata nang dumating ang dalawang bata. Teacher, ready na po kami. Sabi ni Avi. Sige, mag-start na tayo. Aalis na si Daddy. Magpapakabait kayo ah. Dito ako kakain ng lunch, kaya makakasabay niyo ako. I love you, Daddy. Sabay na sabi ng kambal at hinalikan ng kanilang ama. Naunang pumasok ang kambal sa study room. See you later, ganda. Nakangiting sabi ni Acer sa dalaga. Inirapan lang ni Ria ang binata bago sundan ng kambal. Tinuruan ni Ria ang mga bata at mas aktibo ito kumpara kahapon. Pass your assignments. I-check ko habang gumagawa kayo ng activity. Sabi ni Ria sa dalawang bata. Ipinasa naman ng mga ito ang notebook nila bago magsagot. Naupo si Ria at sinimulang i-check ang assignments nito. Kayong dalawa lang ang nagsagot nito? Walang tulong ng iba? Wala po. Ginugulo nga po kami ni Daddy kaya po pinagalitan namin siya. Tama po si Chaos. Sang-ayon ni Abby sa kakambal. Ngumiti si Ria. Ang galing nyo naman. Perfect kayo pareho. Yehey! Mas lalong lumaki ang ngiti ni Ria nang pumalakpak ang dalawa. Nang maipasa ng mga ito ang activity, ay tinatakan niya ang mga ito ng tig-2 stars sa kamay. Break time muna tayo. Ito na ang mga food natin. Nag-bake si teacher ng cupcake dahil sobrang very good kayo. Wow! Ang bait niyo naman po, teacher. Sabi ni Avi. Salamat po, teacher. Naupo ang tatlo at sabay-sabay na kumain. Sarap na sarap ang kambal sa cupcake na ginawa ni Ria, kaya tuwang-tuwa ang dalaga. Teacher, kilala mo po si Daddy? Tanong ni Chaos. Dati kaming schoolmates ng daddy nyo. Hindi kami gaanong close kasi palagi akong inaasar ng daddy nyo. Magkaaway kami nun. Magkakilala na po pala kayo ni Daddy. Hindi na po siguro gaanong mahihirapan si Daddy kapag niligawan ka niya. Natawa si Ria. Bakit naman ako liligawan ng daddy nyo? May mami kayo kaya bawal yun. Hindi po sila kasal ni Daddy. At saka ayaw namin kay mami. Lagi niya kami sinasaktan eh. Pati si Daddy, sinasaktan niya po. Matagal na po kaming niniwan ni mami at masaya po kami kasi hindi na kami nasasaktan. Love namin si Daddy kasi po pinotek niya kami kay mami. Nakaramdam ng kaunting awa si Ria sa mga bata dahil sa kanyang nalaman. Hayaan nyo. Sigurado akong hindi hahayaan ng daddy nyo na masaktan ulit kayo. Sabi ni Ria sa dalawang bata. Ubusin nyo na yung cupcake para masimulan na natin ulit ang lesson. Tumango lamang ang mga bata at nagpatuloy sa pagkain. Naiinis ang dalaga sa ina ng kambal. Iniisip niya kung paano nito nagawang saktan ng dalawang batang mababait. At saka, sobrang bata pa ng mga ito nung sinasaktan nito ng ina nila. Nang matapos sa pagkain ng mga bata, ay pinagpatuloy na nila ulit ang kanilang lessons. Kapag may kausap na matanda, ano ang pinakamahalagang salita? Tanong ni Ria sa mga ito. Po at opo. Sagot ng dalawa. Very good po. Nakangiting sabi ni Ria. 12:30 natapos ang klase nila. Inayos ng kambal ang kanilang mga gamit
at inayos din ni Ria ang sa kanya. Nang makalabas sila ng study room, ay nadatnan nila sa sala si Acer na nakasuot ng pambahay. "Daddy!" Agad sumampa ang kambal sa kanilang ama. "Daddy, 5 po ang stars namin. May tig 5,000 po kami." "Daddy, bibigay mo po yun na. Yun ang usapan." Natawa si Acer bago tumayo habang buhat ang dalawang anak. "Opo, singilin niyo si Daddy mamaya. Kakain muna tayo dahil anong oras na oh? Dito ka na rin mag-lunch. Anong oras na oh?" Anito nang bumaling sa dalaga. "Oo nga po, teacher. Dito ka na po." Nilapitan ni Abby ang dalaga at hinawakan ito sa kamay. Nagpakyut pa ang batang babae para mapapayag si Ria. Natawa naman ang dalaga. "Okay." "Yun," masayang sabi ni Acer. Nagtungo ang apat sa dining at nagsimulang kumain. "Luto ko ang mga yan." Mayabang na sabi ni Acer. "Masarap no?" "Pwede na." Sagot lang ni Ria, kahit pa masarap talaga ang luto ng binata. "Teacher, gusto mo po ba sa lalaki yung magaling magluto?" Tanong ni Keo sa dalaga. "Oo, at saka yung masipag." "Alam mo, yung nilabhan ni Manang, nilabhan ko ulit." Sabad ni Acer at ngumiti. Hindi naman siya pinansin ni Ria. "Ano pa po?" Tanong naman ni Abby. "Yung magalang at matulungin." "Alam mo ba, nagpo at nag-opo ako kanina sa baby. Tapos yung matanda kahit hindi tumatawid, itinawid ko." Sabad ulit ni Acer sa usapan. "Pasado na ba ako sa'yo? Tantaran mo ako, Montalban, at baka maitara ko sa'yo itong tinidor sa lalamunan mo." Natawa si Acer. "Masyado ka talagang hot pagdating sa akin. Hindi ka pa naglilihi niyan, ha?" Napahagik-gik naman ang kambal habang pinagmamasdan ng dalawa na magsagutan. Nang matapos silang kumain, ay si Ria ang nagpresentang magligpit at maghugas para hindi nakakahiya. "Teacher, sali po ako maghugas," sabi ni Abby. "Si teacher na lang maghuhugas, hindi mo abot yung lababo. Upo ka na lang doon at ubusin yung ice cream mo." "Okay po." Ipinagpatuloy ni Ria ang paghuhugas. Nang matapos siya, ay nagpuna siya ng kamay bago makiupo kina Acer na kumakain ng ice cream. "Teacher, gusto mo po?" Alok ni Keo sa kanya ng ice cream. Umiling si Ria. "Busog na si teacher. Wala nang space sa ice cream dyan sa tiyan ko." "Uuwi ka na po?" "Teacher, pwede ka po naming ihatid ni Daddy? Gusto lang po naming masigurong ligtas ka." "Oo nga." Sang-ayon ni Acer. "Hatid ka na namin. Yung anak ko nang nakiusap po. Minsan lang yan maging ganyan. Pagbigyan mo na." "Gusto ko ring makita ang place mo po." Sabi naman ni Chaos. "Pumayag ka na po, teacher." Kung si Acer ay matatanggihan ng dalaga, pero ang kakyutan ng dalawang bata ay hindi. "Sige." Pagpayag ni Ria. Inubos muna ng mga bata ang ice cream bago sila umalis. Sa sasakyan ay masaya ang dalawang bata sa backseat na kumakanta ng The Wheels on the Bus. "Paano kaya kung hilingin ng mga bata ikasal tayo? Siguro papayag ka kasi hindi mo sila matanggihan." Hagik-gik ni Acer. Sinamaan ng tingin ni Ria ang binata at mahina itong kinurot. "Wag mo akong inaano at baka maano kita." "Anong ano?" Nakangising tanong ni Acer sa dalaga. Inirapan lamang ito ni Ria at hindi na pinansin. Nang huminto ang sasakyan, ay napatingin si Ria sa binata. Sakto kasi ang kotse sa tapat na apartment niya. "What? I'm a mafia. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo, Ria." "Sira ulo ka talaga." Singhal ni Ria sa binata bago bumaba. Pinagbuksan ni Ria ng pinto ng kotse ang kambal. Na agad namang bumaba. "May dog ako sa apartment. Mabait siya kaya huwag kayong matakot." Nakangiting sabi ni Ria sa kambal. Tumangulang ang mga ito
at humawak sa magkabilang kamay niya. Nagtungo na si Ria sa palapit sa apartment. Nang bumukas ito ay agad siyang dinambahan ng kanyang alagang aso. Chichi! Nakangiting sabi ni Ria sa alaga. Chichi, may bisita si mami mo. Be nice ha? Tumahol ang aso bago dinilaan ang paa ng kambal. Napahagik-gik naman ang kambal bago haplusin ang alagang aso ni Ria. Ang clean po ng dog, pati ng house nyo. Always talaga ako naglilinis. Hindi rin kasi makalat ang dog ko kasi tinrain siya. Sa bowl siya umiihi at nagpupupo. Sa higaan niya lang din siya naglalaro, kaya hindi gaanong makalat ang mga laruan niya. Tati, gusto ko rin pong dog. Nakangusong sabi ni Keo sa ama. Gusto ko po yung kagaya ni Chichi. Sa birthday niyo, tig-isa kayo. Sagot ni Acer at ngumiti. Yehey! Masayang sabi ng kambal bago bumalik sa paglalaro sa aso. Napangiti si Ria nang makita kung gaano kasaya ang kambal na nilalaro ang kanyang alagang aso. Inilapag ni Ria ang gamit sa sofa bago maupo. Ria, namiss ko yan. Takang napalingon ng dalaga kay Acer. Namiss ko ang matatamis mong ngiti. Oo na lang, Acer. Tugon ng dalaga sa kanya. Naikwento sa akin ng mga bata yung naranasan nila sa nanay nila. Saan gano'n ka nung high school, tas mamimili ka na siraulong babae? Hindi ko naman pinili yun eh. Ginapang lang ako nung nalasing ako. Dahil sa pagiging broken-hearted ko sa'yo. Naging malambot ako nung nalaman kong buntis siya. Sinong hindi lalambot kung tinatakot kang papatayin yung bata na nasa tiyan niya? Ayun, lahat ng utos sinunod ko. Akala ko magbabago nung nanganak na. Pero mas lumala pala. Napuno ako, kaya nakarating kami sa korte. Ayun, hindi na siya makakalapit sa anak namin at wala na siyang makukuha sa akin. Kaso, makapal ang mukha niya kaya naghanap ng ibang lalaki. Natawa si Ria. Bakit ka naman kasi nagpagapang? Akala ko ikaw yung gumagapang sa akin. At saka ayos na rin yun. Kasi nagkaroon ako ng 2 kamuka. At kaugali. Sana nga ganoon lang. Tuturuan ko si Keyos na idaan sa panliligaw ang pagtatapat at hindi sa pambubuli. Ngumisi si Acer. Wala Torpe ang soon-to-be husband mo. At sino nagsabing soon-to-be husband kita? Masungit na tanong ni Ria sa binata. Ako. Itaga mo sa bato. Magiging asawa mo ako soon. Kung hindi tayo pwede nun, ngayon pwede na. Kung ikaw ang tagain ko. Inirapan ni Ria ang binata. Tantanan mo nga ako sa mga kabaliwan mo. Kung sa'yo lang mababaliw at ikaw ang kababaliwan, hindi ako titigil. Bahala ka. Hindi ako titigil hanggat di ka mapasakin. Inabot ni Ria ang braso ng binata at mahina itong kinurot. Natawa lamang ang binata bago kurutin ang ilong ng dalaga. Ay, naglalampungan kayo no? Sabad ni Abby sa dalawa. Ikakasal na po kayo? Hindi. Huwag mong pansinin ng daddy mo, nababaliw lang siya. So, titira na po sa mental si daddy? Inosenteng tanong ni Keyos. Hala, sino magbabantay sa amin po? Ikaw? Kapag tumira ka po sa bahay namin, di mami ka na namin. Natawa si Ria. Alam nyo, parang nakukuha nyo na talaga ugali ng daddy nyo. Pati po pera ni daddy nakukuha namin. Teacher, gusto kitang maging mommy po. Mabait ka kasi at maganda. Tapos sweet. At binibigyan mo kami ng pagkain. Ngumiti si Ria. Pwede nyo naman ako maging mommy. Kahit hindi kami magpakasal ng daddy nyo. Pwede nyo ako maging mommy teacher. Bakit ayaw mong pakasalan si daddy? May iba ka pong love? Kawawa naman si daddy kapag tumandang binata. Kami soon may asawa po tas si daddy mag-isa lang. Natawa si Ria dahil tunog kinukonsensya siya ng kambal. Ang cute nyo talaga. Anong gusto nyo meriendahin natin? Ipagluluto kayo ni teacher. Iniba niya ang usapan
para hindi mag-focus ang dalawa sa kasal. Cookies po. Next time na yung cookies, brownies po gusto ko. Nakangusong sabi ni Abby. Okay, sa isang bukas na po ang cookies. Gusto po kasi ni Abby yung brownies po. Noted, brownies din. Sabi ni Rhea sa mga bata. Ako, kiss ang gusto ko. Iyong ibigay ang mahilig ng gwapong si Acer. Pinakita ni Rhea ang kanyang kamao sa binata. Gusto mong ito ang humalik sa nguso mo? Natawa lang si Acer at kumindat sa dalaga. Teacher, day off sila manang. Wala pa po kaming food for lunch. Nakangusong sabi ni Abby habang kumakain sila ng brownies na gawa ni Rhea. Wala rin po si Daddy kasi may special work siya. Si teacher ang magluluto ng food niyo ngayon. Sabi ni Rhea sa dalawa. May ibibigay ako activity at gusto kong sagutan niyo yan habang nagluluto si teacher. Opo, sagot ng dalawang bata at ngumiti. Nang matapos silang kumain, ay lumabas na sila ng study room. Sa kusina na pinagawa ni Rhea ang activity ng kambal para matingnan niya ito at mabantayan. Kumakain ba kayong adobo? Adobo po? Opo, favorite po yun ni Daddy. Masarap po yung adobo. Humagik-gik lang si Abby at bumalik sa pagsagot na activity niya. Nagsalang muna ng kanin si Rhea bago niya simulang lutuin yung adobo. Hindi nahirapan si Rhea dahil kumpleto ang sangkap sa kusina pati na rin ang mga gamit. Teacher, pwede pong pakuha ng Dutch meal sa ref? Sorry po if inutusan kita. Nahihirapan po kasi akong umakyat sa chair kaya hindi ako makatayo. Okay lang sa akin yun. Basta maayos ang pakiusap at may respeto, susundin ni teacher yun. The best ka po talaga, sabi ni Abby at nag-thumbs up sa dalaga. Inabot ni Rhea ang Dutch meal sa kambal at nagpasalamat naman ang dalawang bata sa kanya. Nang matapos magluto si Rhea, ay pinatay niya ang kalan bago lapitan ng dalawang bata. Maaga pa naman at mukhang busog pa ang dalawa, kaya mamaya niya pa ito ihahain. Teacher, tapos na po kami. I-check ito later ni teacher. Kapag mataas ang score nyo, bibilhan kayo ni teacher ng toy. Gusto po namin yan. Teacher, malapit na birthday namin ni Abby. Magsi-7 na kami sa birthday namin. Gusto namin pumunta ka. Pupunta talaga ako at magdadala ako ng regalo. Special day niyo yun, kaya hindi pwedeng mawala si teacher. Teacher, kahit wala pong gifts, makita ka lang namin okay na. Sabi ni Abby at yumakap din sa kanya. Teacher, wala ba talagang pag-asa si Daddy sa'yo? Napaisip si Rhea. Depende na lang kung papatunayan talaga ng daddy niyo ang sarili niya. Alam niyo ba, naging crush ko rin noon ng daddy niyo. Sinabi po sa amin ni Daddy yan. Patay na patay kang araw po sa kanya eh. Yung tatay niyo talaga ang kapal na muka. Ang lakas ng bilib sa sarili. Ang ganda naman pagmasdan ng mag-iina ko. Sabay-sabay na palingon ng tatlo sa nagsalita. Daddy! Bumaba ang dalawa sa upuan at tumakbo palapit sa ama. Yumuko si Acer at binuhat ang kanyang anak. Daddy, nagluto po si teacher ng lunch. Daddy, kamusta po ang work nyo? Hindi ka po pagod? Hindi pagod si Daddy dahil kasama na niya kayo. Kamusta ang school nyo dito sa bahay? Masaya po. Ang dami po naming natutunan. Feeling ko nga po pwede ko nang palitan si Albert Einstein. Sagot ni Chaos. Natawa si Acer bago naupo sa tabi ni Rhea. Ipinatong niya ang dalawang anak sa mesa at doon pinaupo. Daddy, wala ka pong day off? Ang haba na po ng balbas niyo, tapos ang laki ng eyebags niyo. Ang haggard mo po. Tinatapos lang ni Daddy ang special work niya. Pagkatapos nun, magre-resign na si Daddy at magpo-focus na lang sa company. Kapag natapos si Daddy ang special work niya, pwede na kayong pumasok sa school at makakalabas na rin kayo ng bahay kahit kailan niyo gusto. Gusto ko po yun, Daddy. Maghahanap talaga ako ng chick sa mall. Dahil sa delikadong trabaho ni Acer, ay hindi niya pinapalabas sa mga anak.
Gustong-gusto ng mga itong mag-aral sa school at maglaro sa labas, pero hindi pwede dahil may mga kaaway ang binata. Hinuhuli lamang ng binata ang kanyang kaaway at pagkatapos nun, malaya na sila. Magre-resign na siya sa pagiging mafia at magfo-focus na lang sa company niya at manliligaw sa dalagang si Ria. Anong chicks? Bawal ka pa dun. Dapat isa lang chicks mo sa buhay. Giyahin mo ako. Ang teacher Ria nyo lang ang chicks ko. Chicks? Hindi naman po sisiw si teacher eh. Daddy, human po si teacher, hindi po siya sisiw. Natawa si Acer at hinalikan ng anak. Minsan, ang sarap mong itapon. Ikaw kaya itapon ko. Banta ni Ria sa binata. Mukhang hindi na kita maaasar dahil may kakampi ka na. Sabi ni Acer sa batang babae. Kakampi mo ng mommy teacher mo. Kayang-kaya kong sapakin yan. Kaya wag niyo akong asarin ni Chaos kasi humanda kayo kay teacher. Bumaba si Abby sa lamesa at nilapitan si Ria. Teacher, girl powers po tayo ah. Natawa si Ria bago kandungin ng batang babae. Nang matapos sila sa pagkukwentuhan at pag-aasaran, nagsimula na silang kumain. Salamat sa pag-aasikaso sa mga anak ko. Buti na lang talaga at may housewife ako maaasahan. Hindi ka nga nanliligaw. Housewife agad iniisip mo. Oo nga naman. Sabi ni Acer at malakas na tumawa. Sige, simula bukas ay liligawan na kita. Hindi ko muna uumpisahan ngayon. Para naman mapag-isipan mong sagutin agad ako. Ang hangin mo talaga. Ngumiti lang si Acer sa kanya. Napailing na lang si Ria at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos sila sa pagkain, si Acer ang naghugas ng pinggan. Samantalang si Ria naman ang nagpunas ng mesa. Teacher, mamayang gabi ka na po uwi, dito ka muna po. Hindi pwede eh, papakainin pa ni teacher si Chichi at may gagawin pang importante si teacher. Gusto kitang makasama po. Pakuha na lang natin si Chichi kay daddy, dito ka muna po. Parang kinurot ang puso ng dalaga nang makitang maiiyak na ang batang babae. Napahinga ng malalim si Ria. Acer, pumunta ka sa apartment ko at kuhanin mo si Chichi. Kuhanin mo na rin yung laptop ko. Mabilis na tumayo ang binata. Yes, ma'am. Umalis na ito para kunin ang aso ng dalaga sa apartment nito. Naiwan si Ria kasama ang kambal na hindi niya matanggihan. Anong gusto niyong gawin natin? Laro po tayo ng hide and seek. Kuputaya. Sige. Tugon ni Ria. Nagsimula nang magbilang si Ria habang nakatakip ang mga mata. Ang mga bata naman ay nagsimula nang magtago. Hahanapin ko na kayo. Nag-umpisa nang maglibot si Ria para hanapin ang kambal. Akmang aakyat siya sa itaas kaya lang natigilan siya nang biglang mag-doorbell. May titingnan lang si teacher sa labas. Huwag muna kayong lalabas sa pinagtataguan nyo ah. Sabi ni Ria at lumabas na ng bahay. Binuksan niya ng maliit ang gate at tiningnan kung sino ang nag-doorbell. Bumungad kay Ria ang isang magandang babae at isang lalaking maraming tattoo. Sino po sila? Tanong ni Ria sa dalawa. Nandyan ba si Acer? Sabihin mo, nandito ako para bisitahin ng mga anak namin. Umarko ang isang kilay ni Ria. Ikaw pala yung nanay ng mga bata? Hindi kita pwedeng papasukin dahil bawal ang mga babaeng makakapal ang mukha dito. Sino ka ba? Galit na tanong sa kanya ng babae. Babae ni Acer? Asawa? Mabuti pa't umalis ka na. Kung ayaw mong tapyasin ko yung makapal mo mukha. Padabog na isinarado ni Ria ang gate. Nang mapagtantong may nakalimutan siya, ay binuksan niya ulit ito. May nakalimutan pala ako. Lumabas siya at malakas na sinampal ang dating kinakasama ni Acer. Yung lalaki naman ay sinipa niya ang bayag nito. Ang papangit niyo, magsama kayong dalawa. Pumasok ulit sa loob si Ria at padabog na sinara ang gate. Ma'am, may tao po sa labas? Tanong ng kadarating lang na guard. Pasensya na po, sumama kasi ang tiyan ko. Huwag mong papasukin, demonyita ang nasa labas.
Una na po ako sa loob. Pumasok si Ria sa loob ng bahay. Kinalma niya muna ang sarili bago umpisahang hanapin ang kambal. Huli kayo, sabi ni Ria na makita ito sa ilalim ng hagdan. Natawa naman ng mga bata bago lumambitin sa kanya. Naupo ang tatlo sa sofa at yung kambal ay kumandong sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na si Acer. Bit-bit nito ang aso ni Ria at ang isang bag na malaki. Bakit may bag? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Ria sa binata. Kumuha ako ng gamit mo for 1 week. Kailangan nating masanay mag-live-in. Sira ulo ka ba? Nilapitan niya ang lalaki at sinuntok sa braso. Dito titira si teacher? Masayang tanong ni Avi. Yehey! Thank you po, teacher! See? Masayang masaya sila. Nakangiting sabi ni Acer sa dalaga. Papayag na ang bebe ko na yan. Manta ka sa akin mamaya. Gigil na bulong ni Ria sa binata bago lapitan ng kambal na nilalaro si Chichi. Pagkatapos niyo laruin si Chichi, maghugas kayong kamay Bili ni Ria sa dalawa. Opo. Ayusin ko lang itong gamit mo sa kwarto ng kambal. Sigurado naman kasing hindi ka tatabi sa akin Sabi ni Acer sa dalaga. Ligo lang din ako para fresh. Bahala ka sa buhay mo. Singhal ni Ria sa binata. Bahala ka sa buhay mo. Singhal ni Ria sa binata. Humagikgik lang si Acer bago umakyat. Napailing na lang si Ria at nilibang ang sarili kasama ang kambal. Nang matapos sila makipaglaro kay Chichi, ay pinakain ni Ria ang aso. Dala rin ng binata ang pagkain nito. Hinugasan niya rin ang kamay nilang tatlo bago sila mahiga sa malapad na sofa. Thank you po, teacher, sabi ng kambal at yumakap sa kanya. Thank you rin. Nag-usap-usap ang tatlo hanggang sa hindi nila namalayang nakatulog sila. Sisipol-sipol namang nagbihis si Acer. Hanggang pagbaba niya ay pasipol-sipol siya. Kumusta ang mag-iina ko? Nakangiting tanong ni Acer. Natigilan na lamang siya nang makitang natutulog ang tatlo sa sofa. Parang batang napahagikik siya bago ayusin ang higa ng tatlo. Lakas ng tama ko sa'yo, sabi ni Acer sa dalaga. Alam mo, ikaw lang ang minahal ko mula noon hanggang ngayon. Sinubukan kong mahalin ang ina ng kambal pero wala talaga Parang baliw siyang napailing bago halikan ang tatlo sa noo. Napalingon si Acer sa aso ng dalaga nang tumahol ito. Boto ka din sa akin? Tanong niya sa aso. Binuhat niya ito at kinandong. Sumandal siya sa sofa habang hinahaplos ang balahibo ng aso ni Ria. Feeling ko tuloy, tatlo na ang anak ko. Natawa si Acer at napailing na lang. Happy birthday! Nakangiting bati ni Ria sa kambal na nakasuot ng pang prince and princess. Teacher! Sabay na sabi ng kambal at niyakap siya. We miss you po. Ay, kagabi lang yung huling kita natin Ito ang gift ni teacher. Open nyo na. Ibinaba ni Ria ang malaking box na dala niya. Humiwalay naman sa kanya ang kambal at sinimulang buksan ang box. Poppy! Masayang sabi ni Avi. Kamukha niya po si Chichi. Binili namin ng daddy niyo para sa inyo. Gustuhan niyo ba? Opo. Teacher, papakita lang po namin ito sa mga pinsa namin. Tumakbo palabas ng bahay ang kambal habang buhat ang tuta na ibinigay ni Ria. Nakangiting nagtungo si Ria sa kusina at nadatnan niya doon si Acer kasama ang mga kaibigan nito. Mga kaibigan na katulong ni Acer sa pang-aasar noon kay Ria. Ma'am Ria, nakangiting bati sa kanya ni Inigo. Ibang-iba na itsura mo Sabi naman ni Dan. Dugyot ka lang dati Sabi din ni Rafael. Nagsama-sama na naman ang 4 na itlog. Pabulong na sambit ni Ria habang nakasimangot. Nagsimula na siyang sumandok ng pagkain niya. Lubayan niyo ang pang-aasar sa akin at baka isahog ko kayo sa iba pang niluluto. Balita ko, binabakuran ka na ni Acer.
Inakbayan ni Rafael ang kaibigang si Acer. Ikaw na bang new mommy ng mga inaanak namin? Inirapan lang ni Ria ang mga ito bago lumabas ng kusina. Nagtungo siya sa garden at naupo sa bakanting table. Hindi naman gaano karami ang bisita ng kambal sa 7th birthday ng mga ito. Malaki ang party na naganap at kitang-kita sa kambal ang saya at enjoyment. Ikaw muna ang bahala sa kambal, sabi ni Acer na bigla na lang sumulpot. May aasikasuhin lang kami. Baka hanapin ka naman ngayon. Saan ka pupunta? Hindi sumagot si Acer at seryoso lamang na tiningnan ng dalaga. Nagets naman agad ni Ria ang nangyayari. Mukhang may susuungin na namang panganib ang binata. Mag-iingat ka. Alalahanin mong may mga anak ka pa. At misis. Nakangiting dagdag ni Acer. Babalik ako. Mabilis siyang hinalikan ni Acer sa labi. Huli na nang makareact si Ria sa ginawa nito dahil mabilis na umalis ang binata kasunod ang mga kaibigan. Punyemas ka talaga. Bakit bitin ka manghalik? Sinampal ni Ria ang sarili dahil sa naisip. Tinapos niya na lang ang pagkain bago lapitan ng kambal. Pawis na kayo. Pagod na si papi niyo. Pabayaan niyo muna siyang magpahinga. Okay po. Sagot ni Chaos at binitawan ng tuta. Tumakbo naman ang tuta papasok sa loob ng bahay. Mukhang kanina pa nais nito na mamahinga. Teacher, nasan po si Daddy? Hindi ko po siya makita. May pinuntahan lang, babalik din yun. Natapos ang party at hindi pa rin dumarating si Acer. Umuwi na ang mga bisita at yung kambal naman ay tulog na sa bisig ng dalaga. Ma'am, kami na po ang bahala dito. Nakangiting sabi ni Lily sa dalaga. Pumasok na po kayo sa loob. Salamat, Lily. Pakikatok ako kapag dumating na si Acer, ha? Salamat. Nakakabwisit man ang binata, ay nag-aalala pa rin si Ria dito. Inilapag ni Ria ang kambal sa kama. Pinalitan niya muna ang mga ito ng damit at naglinis muna siya bago siya mahiga sa tabi ng mga ito. Nakatulog si Ria dahil sa pagod. Nagising na lamang siya na may kumatok sa pinto. Inaantok na bumangon ng dalaga at binuksan ito. Dan! Si Acer! Nasa kwarto niya. May tama sa tagiliran. Napatay niya yung kaaway pero pati siya mamamatay rin ata. Nangamba bigla ang dalaga kaya nagmamadali itong nagtungo sa kwarto ni Acer. Nang makapasok sa kwarto nito ay nadatnan niya ang binata na nakatakip ng kumot at tuwid na tuwid ang higa. Umiiyak ang mga kaibigan nito sa gilid. Bakit yung iniiyakan? Naiiyak na tanong ni Ria. Huli ka na. Umiiyak na sagot ni Rafael. Wala na si Acer. Sinungaling ka? Nilapitan ni Ria ang binata. Hoy! Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya nang hindi man lang ito kumibo. Niyakap ni Ria ang katawan ng binata. Gumising ka dyan. Hindi ka pa pwedeng mamatay dahil may mga anak ka. Acer naman eh. Bumangon ka dyan at sisiguraduhin kong pakakasalan kita. Bumangon ka na, please. Ang bigat mo. Natigilan si Ria na magsalita ang binata. Ba't ka ba umiiyak? Ako nga dapat ang umiyak dahil dinaganan mo ang sugat ko. Anak ng tokwa, ba't ako nakatakip ng kumot? Hindi ako makahinga. Napakurap-kurap si Ria. Natauhan siya nang marinig ang tawa ng mga kaibigan ni Acer. Na-record ko yun, sabi ni Inigo. Epic ka, Ma'am Ria. Mahal mo naman pala eh, sabi naman ni Dan. Acer, papakasalan ka raw ni Ria. Naka-record yun. Hindi ko kinaya yung eksena. Tawang-tawang sabi ni Rafael. Napakuyom ng kamao si Ria at nilapitan niya ang drawer ni Acer at kinuha ang baril nito. Natigilan sa pagtawa ang mga kaibigan nito nang ikasa ni Ria ang baril. Parang mali kayo ng biniro. Galit na sabi ni Ria. Takbo! Sabi ni Dan at tumakbo palabas. Sumunod naman sa kanya si Rafael at Inigo. Hinabol naman sila ni Ria. Gustong-gustong iputok ni Ria ang baril sa mga ito
Pero hindi niya magawa dahil baka magising ang mga bata. Kapag hindi kayo huminto, ipuputo ko talaga to. Banta ni Rhea kaya huminto sa pagtakbo ang 3 binata. Nilapitan niya yung 3 at isa-isang kinurot sa braso. Sinabunutan niya rin ang mga ito. Mga buwisit kayo! Kung dati, hindi ako pumapatol at puro iyak lang, ngayon, kayang-kaya ko kayong ilibing ng buhay. Sorry na, si Inigo nakaisip nun. Ano ako? Si Rafael kaya? Sabi ni Inigo. Bibilang ako ng 3 at dapat wala na kayo sa paningin ko. Sabi ni Rhea sa 3. Hindi pa man nakakabilang ang dalaga, ay mabilis na itong nawala sa kanyang paningin. Napahinga ng malalim si Rhea bago bumalik sa kwarto ng binata. Ibinalik niya ang baril sa drawer bago ito nilapitan. Ikaw sinensakan ni Inigo yung video. Wala nang bawian pakakasalan mo na ako. Huwag magpapakita sa akin yung mga kaibigan mo at baka mabaril ko ang mga yan. Kamusta ang pakiramdam mo? Nabaril ka raw? Daplis lang sa tagiliran. Sagot ni Acer. Nakaengkwentro namin ang mga kalaban ko. Balak pang guluhin ang party ng kambal kaya inunahan na namin. Kapag maayos ang pakiramdam ko, mag-aayos na ako ng resignation letter para sa pagre-resign ko sa underground. Focus na ako sa company ko at sa kasal natin. Napahinto sa pagsasalita ang binata nang bigla siyang halikan ni Rhea sa labi. Ang daldal mo. Masaya akong maayos ka na. Pinakikilig mo naman ako Parang teenager na sabi ni Acer at yumakap sa bewang ni Rhea. Sinigurado ko na safe ako. Hindi kasi ako pwedeng sumama muna kay Lord kasi may kambal pa akong anak tapos may pakakasalan pa ako magandang dilag. Paano mo naman nasisiguradong kay Lord ang bagsak mo? Biro na tanong ni Rhea sa binata. Malakas ako kay Lord. Rhea, wag mong bawiin yung sinabi mo Bahala ka, iiyak ako. Hindi ako marunong bumawi ng mga nasabi ko na. Pasalamat ka sa mga anak mo at talagang pinush nila ako sa'yo. Pero kahit hindi naman nila ako ipush sa'yo pakakasalan pa rin kita. Hindi ka naman ganun kahirap mahalin. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang sumulpot ang kambal. Baka sa mga mukha ng mga ito na inaantok pa. Teacher, nawala ka po. Sabi ni Chaos at nahiga sa tabi ng ama. Mami ko! Kumandong naman si Abby paharap kay Rhea at yumakap sa kanya. Akala ko iniwan mo na kami Hindi ko kayo iiwan. Dito lang po ako sa tabi nyo. Hindi na aalis si teacher nyo. Malapit na kami magpakasal. Yun ang gusto nyo, di ba? Tumango lang ang 2 bata at muling natulog. Natawa si Rhea bago ihiga sa kama si Abby. Nang maihiga niya ito, siya naman ang tumabi. Matatanggal na yata ang puso ko dahil sa sobrang saya. First sleep together natin bilang pamilya. Tama na nga ang pagdadaldal, Acer. Matulog ka na nang makapagpahinga ka na. Konti na lang at lalagyan ko na ng tape ang bibig mo. Opo, I love you. Ngumiti si Rhea sa binata. I love you too. Payapang natulog ang 4 sa iisang kama. Kinabukasan ay maagang nagising si Rhea para magluto. Good morning po, Manang. Bating ni Rhea sa matandang katulong ni Acer. Nakapagpahinga po kayo ng maayos? Oo, sagot ng ginang. Hindi pa luto ang almusal, ang aga mo nagising. Ako na po ang magluluto ng almusal namin. Maupo na lang po kayo. Ang bait mo talaga. Masaya ako nakatagpo rin si Acer ng babaeng mamahalin siya ng totoo. Pati na rin ang mga anak niya. Ngumiti si Rhea at nagsimulang magluto ng almusal. Gano'n na po kayo katagal kay Acer? Matagal na. Buntis pa lang si Hana. Yung ina ng mga bata ay nandito na ako. Saksi ako kung gaano kasama ugali ng babaeng yun. Saksi ako kung paano niya saktan si Acer. Pisikal man at emosyonal. Nang mga anak si Hana, mas lumala ang pag-uugali. Aba, yung apo kong si Lily inaway. Kabit daw siya ni Acer. Malaki po pala talaga ang tama ni Hana sa ulo. Kaya nga po nasampal ko siya nung isang beses siyang pumunta dito
Mabuti nga at hindi ko natsyempohan ng bruhang yun dahil baka nahampas ko siya ng walis tingting sa muka. Sabi ng ginang na ikinatawa naman ni Rhea. Buti na lang talaga at sinwerte na si Acer sa babae. Maganda na, mabait pa. Manang, baka lumaki po ulo ko niyan. Sumabay na po kayo sa amin mag-almusal, bawal pong tumanggi. Sige, tatawagin ko lang si Lily. Saktong matapos sa paghahain ng dalaga ay pumasok ang kanyang mag-aama sa kusina. Antok na antok pa ang mga itsura nito na ikinatawa ni Rhea. Maupo na kayo. Nahangiting sabi niya. Nang makarating sina Manang at Lily, pati na rin ang gwardya nila Acer, ay nagsimula na silang kumain. Rhea, masakit ang sugat ko. Nakangusong sabi ni Acer sa dalaga. Uminom ka ng gamot. Pagkatapos mo rin maligo mamaya, gagamutin ko yung sugat mo. Nakakakilig po kayo, sabi ni Lily at ngumiti. Ngayon ko lang nakitang mag-iisip bata yan si Sir. Dati kasi, seryoso lang palagi ang mukha niyan. Parang palaging papatay. Grabe ka naman sa akin, Lily. Nakangusong sabi ni Acer. Si Rhea kasi, ngayon lang nagpakita. Buti pala at kumuha ako ng homeschool teacher ng kambal. Acer, kinikilabutan na ako sa mga kinikilos mo. Bumabalik ka na naman yata sa pagiging abnormal mo. Ngayon lang to. Pagbigyan mo na. Naglalambing lang naman ako. Napailing si Rhea. Mas mukhang ibibaby yata kita kaysa sa kambal. Dapat po gumawa ka ng schedule for lambing, sabi ni Avi. Si Daddy ngayon tas tomorrow kami naman po ni Chaos. Natawa na lamang ang lahat dahil sa sinabi ni Avi. Para kay Rhea, wala na yatang ibang bagay pang makakapagpasaya sa kanya bukod sa kanyang natamo ngayon. Mommy and Daddy ko yan! Napahiwalay sa halik sila Acer at Rhea dahil sa sigaw ni Avi. Congratulations po! Sigaw naman ni Chaos. Tumakbo ang kambal sa altar at niyakap sila pareho. Binuhat ni Acer ang kambal. Happy na kayo? Yes po, very happy. Thank you po, Mommy. Thank you kasi tinupad mo yung pangarap namin complete family. Thank you rin dahil tinanggap niyo ako bilang mommy. Picture na po, sabi ng photographer. Umayos na ang apat at kumiti sa camera. Sunod namang nakipagpicture ang mga bisita sa dalawang bagong kasal. Tapos na po, reception na tayo. Kami pa. Ano, ganun na lang yon? Wag na, sawang-sawa na naman ako sa pagmumukha nyo. Halina kayo, mukha kayo mga inagawan ng candy. Sabi ni Acer sa mga kaibigan. Nagpicture-picture na sila at nang matapos ay agad na nagtungo sa reception. Daddy, pwede ba tayo magbalot? Ang sarap po nung handa. Sabi ni Chaos. May dala kaming plastic ni Avi. Inutusan ko na sila Manang para dyan. Tiba-tiba tayo rito. Kasal natin to tas tayo pa magbabalot? Natawa si Acer at napailing. Mukhang nahahawa na rin kayo sa pagiging baliw ko ah. Malapit pa lang po. Sagot ni Avi at humagikgik. Nang matapos sila sa pagkain, ay tumayo si Acer kasama ang kanyang mga kaibigan. Malakas na napatawa si Rhea at mga bisita nang sumayaw ang mga ito. Daddy ko yan! Tuwang-tuwa na sabi ni Avi at pumalakpak. Did you like it? Pagod na tanong ni Acer sa asawa nang matapos silang sumayaw. Pinagpuyatan ko yun. Pwede ko na kayong pag-applyin sa Adonis Gay Bar. No need. Ikaw lang naman ang gusto kong sayawan habang buhay. Banat ni Acer at kumindat sa dalaga. Nang matapos ang reception ay agad nagtungo ang dalawa sa kanilang kwarto. Yung mga bata naman, doon muna kila Lily na nasa kabilang kwarto ng hotel. Ang ganda mo. Sabi ni Acer sa dalaga habang nakalublob silang dalawa sa bathtub. Thank you dahil binigyan mo ako ng chance. Thank you. Thank you rin sa'yo, Acer. Salamat kasi pinaramdam mo sa akin na karapat dapat akong mahalin. Siguradong masayang nanonood ang pamilya ko sa langit. Siguradong masaya rin ang parents ko sa langit. Baka nga nagchichismisan ng mga magulang mo at magulang ko eh.
Malay mo, friends na sila dun. Natawa si Rhea. Baliw ka talaga. Baliw na baliw sa'yo. In that moment, masayang ibinigay ni Rhea ang sarili sa kanyang asawa. Good morning. Nakangiting bati ni Rhea sa asawa kinabukasan. Ang sarap gumising kapag ganito. Nakangiting sabi ni Acer at niyakap ang asawa. Mahal, baka naman pwede pa. Mamayang gabi na. Hagik-gik ni Rhea at hinalikan sa labi ang asawa. Papunta rito ang mga bata. Nakakahiya naman kung mahuli tayo. Daddy! Mommy! Nandyan na. Natatawang sabi ni Rhea at naupo sa kama. Tumakbo ang kambal palapit sa kanilang dalawa at tumalon. Kumusta ang tulog ng mga baby namin? Malambing na tanong ni Rhea sa mga anak. Hindi ba kayo nagkaroon ng bad dreams? Masarap po tulog ko. Sagot ni Chaos. Ang sarap po matulog sa room namin. Malamig kasi yung aircon tas masarap magkamot si Ate Lily sa likod. Mami, di ba po malapit na kaming pumasok sa school? Gusto ko pong Hello Kitty na bag. Sige, yun ang bibilihin namin ng daddy mo. Umorder na ako ng breakfast. Daddy, kailan kami magkakaroon ng kapatid? Ngumisi si Acer at tumingin kay Rhea. Malapit na. Siguradong unti-unti nang nabubuo ang kapatid nyo. Hinampas ni Rhea ang asawa. Itiko mo yung bibig mo at baka hindi kita matansya. Humagik-gik naman si Acer. Init agad ng ulo. Sorry na, mahal kong maganda. Huwag mong patawarin. Sabad ni Avi. Kailangan nakaluhod si daddy kapag nagsusorry. Avi, grabe ka naman kay daddy. Anong gusto niyong kapatid? Sabi ni Acer sa anak. Siyempre po, tao. Si daddy naman, gusto niyo po ba isda ang kapatid namin? Kapag naging fish ang kapatid namin, baka po iprito siya ni Manang. Natawa si Rhea nang sumimangot si Acer. Nakaka-bad trip kapag nakaharap mo yung kaugali mo, no? Chaos, ang sarap mong isako. Hindi yun ang ibig sabihin ni daddy. Ang ibig ko sabihin, anong gusto niyong gender ni baby? Girl! Nakangiting sabi ni Avi at tinaas pa ang kanyang kamay. Tama, girl. Nakangiting sabi ni Rhea at niyakap si Avi. Gusto ko rin ng baby girl para ipagtatanggol ko sila ni Avi. Teka, hindi pa nagtututbrush si daddy. Ang bantot pa ng breath niya. Mabantot breath ko? Ngumisi si Acer at hinila ang anak na si Chaos. Inihiga ni Acer ang anak at hinalik-halikan. Ipagtanggol si Chaos! Sumampas si Avi sa likod ng ama at pabiro itong sinakal. Natawa naman si Rhea habang pinagmamasdan ng kanyang mag-aama na naghaharutan. Si Mami naman! Sabi ni Acer at hinila pahiga ang asawa. Tadta rin ang halikang Mami. Malakas na napatawa si Rhea nang kilitiin at halikan siya ng 3. Nang mapagod ang 4, sa paghaharutan ay napahiga sila sa kama habang naghahabol ng hininga. Kapagod po, pero masaya. Thank you po, Mommy and Daddy. Mahal namin kayo. Mahal din namin kayo. Nakangiting sabi ni Acer at handa naming isakripisyo ang lahat para sa inyong dalawa. Paglipas ng 3 taon, Mommy! Masayang sinalubong ng yakap ni Rhea ang kambal na kagagaling lang sa eskwelahan. Kumusta ang school? Good po. Escort po ulit ako at crush na naman ng mga classmates ko. Ako po, Muse. Ganda ko po talaga. Magpalit na kayo sa kwarto nyo at handa ng tanghalian. Tumangulang ang kambal bago nagtungo sa kwarto nila. Dumiretso naman si Rhea sa kusina at nakita niya dun si Acer na naghahain. Nakaupo naman sa chair baby ang kambal na bunso ng dalawa. Oo, kambal ulit ang anak nila Acer at Rhea. Kambal ang isinilang nila at parehas itong lalaki. Upo ka na mahal, baka mangawit ka. Napahawak si Rhea sa tiyan niyang malaki. Ang panglima nilang anak ni Acer ay dinadala niya. Hindi man tunay na anak ni Rhea ang kambal na si Chaos at Avi,
Pero pinaramdam niya sa mga ito ang pantay na pagmamahal. Sinigurado niyang walang magaganap na selusan. Ang cute mo pala sa pink na apron. Nakangiting sabi ni Rhea sa asawa. Kumindat lang si Acer sa asawa bago ilagay ang pinggan sa mesa. Nang dumating sila Abby at Chaos, ay nagsimula na silang kumain. Ang pogi naman ni Baby Art. Syempre, pogi rin ang Baby Arcel namin. Humagikik ang dalawang batang 2 years old at nagpatuloy lang sa pagkain. Mommy, sana next baby mo girl na. Gusto ko magkaroon ng kapatid na girl para meron akong pupusuran at lalagyan ng makeup. Baby girl na to, sabi ni Rhea sa anak. Kahit hindi ko pa alam, sigurado akong baby girl na to. Manifesting, sabi ni Abby at pumikit pa na ani mo'y humihiling. Nang matapos sila sa pagkain ay si Acer na ang nagligpit at naghugas. Sila Rhea naman ay nagtungo sa sala at nanood. Baba nyo lang sa carpet ang mga kapatid nyo. Hindi maglilikot ang mga yan. At napapagalitan ng daddy nyo. Kaya pala hindi nag-iingay eh. Bakit napagalitan po? Nagbugbugan na naman. Pinagalitan ni Acer. Alam nyo naman na grabe ang takot niya sa daddy nyo. Hate na hate palagi ang isa't isa. Hindi mo naman mapaghiwalay. Mommy! Sabi ni Art at yumakap sa bewang ni Rhea. Mommy! Ilang saglit lang ay lumabas na sa kusina si Acer. Naupo ito sa tabi ni Rhea at agad namang lumapit sa kanya sila Art at Arcel. Ayaw galit daddy. Love love daddy. Sabi ni Arcel at ngumuso. Si Art naman ay humagikik lang at pinaglaruan ng nipple ni Acer. Kahit anong galit ang gawin ni Acer sa dalawang bunso, favorite pa rin siya ng mga ito. Bigla namang dumating ang mga kaibigan ni Acer na nagpagimbal sa kanila. Problema nyo? Masungit na tanong ni Rhea sa mga ito. Ginagawa nyo rito? Mabuti at pinayagan kayo ng mga asawa nyo. Hindi naman ako matitiis ni Mrs. Gwapo kasi ako. Mayabang na sabi ni Inigo. Pangit, sabi ni Art sa binata at humagikgik. Huwag kang magsinungaling. Hindi sumasang-ayon ang anak ko na pogi ka. Sabi ni Rhea sa lalaki. Anong dahilan niyo at napadpad kayo rito? Mag-iinom kami. Kwentuhan lang din, ganun. Okay lang ba? Mabait ka naman kaya sige. Pero wag sobra. Ikaw ang katabi ng bunsong kambal. Baka gawin mong unan yan dahil sa kalasingan. Natawa si Acer bago halikan ng asawa. Thank you. I love you. Agad kumuha ng alak sa ref sila Acer bago magtungo sa pool area. Naiwan naman sila Rhea at ang mga bata sa sala. Chichi! Sabi ni Arcel at mabilis na niyakap ang aso. Chichi! Chocho! Sabi naman ni Art at niyakap ang isa pang aso. Hinayaan na lamang ni Rhea na laruin ng bunsong kambal ang dalawang aso nila. Mami, tulog po muna ako. Ako rin po. Sabi naman ni Chaos at Abby. Humalik sa dalaga ang kambal bago magtungo sa kanilang mga kwarto. Sleep na kayo, mamaya na ulit ang laro. Inilatag ni Rhea ang sofa bed sa sala at agad na humiga ang kambal doon. Napangiti si Rhea dahil kusa nang natulog ang mga ito. Mukhang natakot talaga sa kanilang ama. Nagpatuloy na lang si Rhea sa panonood at nang makaramdam ng antok ay tinabihan na niya ang kambal at natulog. Nagising na lamang ang dalaga nang maramdaman niyang may humahalik sa kanya. Nang magmulat siya ay bumungad sa kanya ang asawa. Nagtoothbrush ako. Malambing na sabi ni Acer. Umuwi na sila Dan. Sorry kung nagising kita. Ayos lang. Thank you sa pag-aalaga sa amin ha. Kapag nailuwal ko na si baby babawi ako. Pagod ka na sa work, pagod ka pa sa bahay. Hindi ako magsasawang asikasuhin kayo. At saka, sinong may sabing napapagod ako? Isang ngiti nyo lang ng mga anak natin, maayos na ako. Mahal na mahal kita, Acer. Mas mahal kita. Sagot ni Acer at hinalikan ng asawa sa noo. Palagi ko kayong mahal. Kahit paulit-ulit ang mga ginagawa ko, hindi ako magsasawa para sa inyo. Nangako kong aalagaan ko kayo ng mabuti.
lalong-lalo ng mga bata, at tutuparin ko yun hanggang sa habang buhay. Sa susunod nating buhay, gusto ulit kitang makilala, kaso dapat hindi mo na ako binubuli. Natatawang biro ni Ria. Hindi na, diretso ligaw na ako. Nafe-feel ko sa next life ko, hindi na ako torpe. Sabi ni Acer sa asawa. Mahal na mahal kita. Sobra. Hinding-hindi ako magsasawang sabihin yon. Alam ko yun. Mahal din kita. Kahit ikaw ang pinakamahangin na asawa sa buong mundo. Ani Ria at saka niyakap ang asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Single Dad. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!